At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si full chapter 1095. So ayan, bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung si notification bell. At pakifollow na rin guys itong si Facebook natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section at saka sa may description. So si Jujutsu Kaisen ay pakihintay lang, mamaya ay ilalagay ko nga rin po yan dito sa Facebook natin. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito yan magsisimula sa pagpapanik ng mga Marines dahil sa pagdating nga neto ni Saturn dyan sa isla ng Egghead Island. At so dito ay inulit lang na lahat nga ng mga may ranggo na mas mababa pa sa Rear at saka sa Vice Admiral ay mag-evacuate na nga raw sila, umalis na sila. At saka isa pa ay wag na wag silang lilingon, wag na wag silang titingin dyan kay Saturn kasi bawal na bawal yan. So kaya naman etong mga Marines ngayon ay takbuhan sila, dali-dali alis sila dyan. At ang sabi nga nila dito, etong si Saturn sa portrait lang nila nakikita yan eh. Pero ngayon, bakit kailangan pang dumating yan? Bakit bumaba yan galing dun sa Marijoa at pumunta pa mismo dito yan sa may Egghead Island? So kagulo ngayon sila dyan. Pero pagkatapos nito ay balik nga yan dito kay Bonnie sa pagkakasaksak niya dyan kay Saturn. So ayun si Bonnie, tusok na tusok niya dyan etong si Saturn. Kaya naman, etong mga admirals na nga na to ay takbuhan sila. Sabi nga nila, aba, sumusobra na etong si Bonnie, binanatan niya, sinaksak niya etong isa sa mga 5 elders. Pero etong si Saturn nga ay pinigil etong mga admirals na to at sabi nga na wag silang mga elam kasi nga etong si Saturn ay kayang-kaya niya naman daw ilagan etong pagsaksak sa kanya ni Bonnie, pero hindi niya nga lang ginawa. At then ay dito nga nagliwanag na etong mata ni Saturn, inatake niya etong si Bonnie at dito grinab niya na etong si Bonnie ngayon dyan. Pero biglang sugod naman dyan kaagad dali-dali etong si Sanji para iligtas etong si Bonnie. Pero suddenly ay bigla na lang may tumama na kung ano dyan nga sa may ulo ni Sanji, kaya naman bagsak etong si Sanji at dugo ngayon yung ulo niya dyan. So dito sabi nga ni Sanji, teka lang, ano yun, head splitter sabi ng ganyan. Pero yun nga, hindi sumabog yung ulo ni Sanji sa ginawang pag-atake nito ni Saturn, hindi katulad dun sa Marine na biglang sumabog na lang yung ulo niya. At dito ay tinanggal na nga rin ni Saturn yung espada na nakaturok din sa may dibdib niya at nawala rin bigla pati yung wound niya o yung sugat niya. So sila Frankie nagulat nga nung nakitang nawala bigla yung sugat niya ni Saturn. Pero dito nga etong si Saturn naman ay biglang baling ngayon siya dyan kay Kizaru. At ang sabi niya nga dyan na unexpected yung ganito kay Kizaru na hindi niya kagad natapos yung trabaho niya. At etong si Kizaru hingi ngayon siya ng sorry dyan nga kay Saturn kasi sabi niya hindi pa nga raw siya makagalaw. So yun si Saturn tuloy si Kizaru nakabulagta pa rin, nakahilata pa rin siya dyan sa may ground, hindi pa rin siya makagalaw dahil nga sa ginawang pag-atake sa kanya ni Luffy. But then suddenly etong si Saturn nga ay dito biglang aatakihin na etong si Luffy, tutusukin niya na etong si Luffy dyan. Pero to the rescue nga dyan etong si Frankie at ginamit niya etong kanyang strong right para iligtas ngayon etong si Luffy dyan. So dahil nga dito hindi tinamaan ni Saturn etong si Luffy dyan. But then kaya naman etong si Frankie ngayon ay tuwan-tuwa siya at ang sabi niya ngayon dito kay Saturn na aba, pati ngayon etong mga 5 elders yung matataas na posisyon dyan nga sa may world government ay pinupuntirya na ngayon pati etong kapitan nila. So kaya nga tuwan-tuwa etong si Frankie dyan. Pero sagot nga dyan etong si Saturn at ang sabi niya nga dyan na etong sila Luffy at saka etong sila Bonnie, yung pagdating nila dyan sa may Egghead Island, yung ma-involve sila dyan ay talagang hindi nila inaasahan yan. Pero etong Egghead Island ngayon ay napapaligiran na nga raw yan ng army ng mga Marines. So kaya naman, sige tignan daw neto nila Saturn ngayon kung paano matatakas etong grupo ng Straw Hat Pirates dyan nga sa may Egghead Island. So alanganin na talaga yung lagay ng Straw Hat Pirates natin dyan sa Egghead Island. Pero baling ngayon etong si Saturn dito kay Dr. Vegapunk at ang sabi niya nga dyan na talagang ang bigat nga raw ng
ginawang pagbebetray ni Dr. Vegapunk din sa kanila. So ngayon, tanong ngayon ni Saturn dyan kay Dr. Vegapunk, sino raw ba yung gusto ni Dr. Vegapunk na unahing patay neto ni Saturn? At gusto raw kasi ni Saturn na i-curse ni Dr. Vegapunk yung sarili niya dahil sa ginawa niyang pagbebetray dyan nga sa world government. At ang gusto nga ni Saturn dito ay i-curse ni Dr. Vegapunk etong sarili niya dahil nga raw sa pagbebetray na ginawa niyan sa world government. But then ay after niyan ay dito nga inangat na ni Saturn etong si Bonnie at ini-squeeze niya na ng tuluyan etong si Bonnie dyan. So kaya dito etong si Sanji gigil na igil siya ngayon kasi nga gusto niyang i-rescue, iligtas etong si Bonnie pero biglang hindi sila makagalaw dyan eto nila Frankie. So kaya nga sabi ni Sanji, bakit ganun? Bakit biglang hindi na lang sila makagalaw? At so dito salita etong si Dr. Vegapunk at ang sabi niya nga dyan, kung hindi gumagamit ng technology etong si Saturn dyan, ang ibig sabihin nito ay dahil yan sa kapangyarihan ng devil fruit niya. At so dito ay biglang salita etong si Bonnie at ang sabi niya nga dyan, ikaw Saturn, pinatay mo yung tatay ko. At so dito sagot etong si Saturn at ang sabi niya nga dyan, ang tinutukoy mo ba si Kuma? Si Kuma na kabilang sa race ng mga Buccaneer, sabi niyang ganyan. At etong mga Buccaneer na to ay sinabi nga ni Saturn ay nag-commit yan ng napakatinding kasalanan doon nga nung sa past. So nagulat nga etong si Dr. Vegapunk sa sinabi niya ni Saturn na isa palang Buccaneer etong si Kuma kasi etong mga Buccaneer na to ay extinct na pala yung race niyan. But then suddenly etong si Saturn inutusan etong mga Marines na itutok yung mga baril nila dito kay Bonnie at puntiryahin yung ulo niyan. So dito wala nang magawa etong sila Sanji at tapasigaw na nga lang dyan etong sila Dr. Vegapunk. Sabi ni Dr. Vegapunk, wag ituloy yan ni Saturn kasi nga bata lang etong si Bonnie. So sisigaw-sigaw na nga lang ngayon dyan etong sila Sanji na itigil nga ni Saturn itong pinaplano niya. Pero pagkatapos niyan ay dito na nga nagkaroon ng flashback patungkol kay Kuma. At dito ay sinasabi ni Kuma dito kay Bonnie nung bata pa etong si Bonnie na nung bata pa raw itong si Kuma, ang pangarap niya ay gusto niya na maging katulad nito ng legendary na hero na si Nika, na kung saan itong si Nika nga raw kasi ay pinapalaya yung mga tao sa kanilang suffering at binibigyan nga sila ng freedom ng kalayaan ganyan. At then after niyan ay dito nga ginaya na ni Kuma yung rhythm na yung tunog nga dyan kay Nika at sinasabi niya nga dyan na itong si Nika nga raw sinasabi na dumarating yan na tumatawa at kasabay nga ay etong tunog na ginagaya nga ni Kuma. At dito may kita nga natin na sayaw-sayaw ngayon, masaya lang etong dalawa, si Kuma at saka nga etong si Bonnie. At then ay pagkatapos niyan ay balik nga dito, flashback nga ulit pagdating naman sa Sorbet Kingdom 47 years ago yung nakakalipas. At dito ay ipinakita nga yung kapanganakan nito ni Kuma at sinabi na nga rito na yung tatay nga ni Kuma ay isang Buccaneer pero etong mother ni Kuma ay isang normal lang na babae, normal na tao lang. But then etong tatay ni Kuma ngayon ay sinabihan etong doktor na kung pwede ay wala nang makaalam patungkol nga sa dugo nito ni Kuma na meron siyang dugong Buccaneer. So eto pumayag naman etong doktor na to. But then unfortunately ay doon sa may hospital ay meron palang world government agent at dito nalik tuloy etong dugo ni Kuma sa mga world government agents na nga na to. So dito na pag-alaman na etong si Kuma may dugo siyang Buccaneer kaya naman ang ginawa kinapture etong buong pamilya nga ni Kuma at dinala yan ngayon sa may Marijua at ginawa na ng slaves etong sila Kuma doon sa may Marijua dahil nga sa lakas na tinataglay nila. So etong si Kuma bata pa lang siya ay ginagawa na nga siyang ganito na slave at kung ano-ano nga yung mga pinagbubuhat dyan kay Kuma na mabibigat. Pero dito na nga rin sinabi na yung nanay ni Kuma ay namatay na. So kaya nga ito si Kuma talagang iyak siya dyan. At ang nagsabi dyan kay Kuma na patay na yung mama niya ay yung tatay niya rin mismo. At then ay dito nga ngayon kinuwento na ng tatay ni Kuma sa kanya yung patungkol dito sa legendary hero na si Nika. So for generations etong kwento patungkol kay Sun God Nika ay ipinapasa nga raw yan sa lahat ng mga Buccaneer at
balang araw ay darating nga raw etong si Nika para iligtas etong si Kuma at dalhin siya sa may karagatan at doon ay gawin siyang malaya. At dito ay tuloy pa nga ng tatay ni Kuma na lahat nga raw napapatawa tumatawa kapag naririnig na etong drum beat ni Nika. At eto, bigla napapasayaw na dyan etong tatay ni Kuma, but then suddenly is BAM! Dito bigla na lang tumalsik yung dugo ng tatay ni Kuma sa kanya dahil etong Celestial Dragon binaril etong tatay ni Kuma dyan. At eto nga, sabi kasi ng Celestial Dragon, maingay etong tatay ni Kuma. So ganyan lang kadali pinatay etong tatay ni Kuma. Pero pagkatapos niyan ay 38 years ago ay nagsama-sama nga etong mga Celestial Dragon para sa event na meron sila o sa event na gagawin nila. At eto, sabi nga nila na wag nilang imimiss etong event na to dahil isang beses nga lang nila ginagawa sa loob ng 3 taon etong event na yan. At ang tawag sa event na gagawin nila ay cleansing. At then ang napili nilang lugar para sa cleansing na yan ay etong God Valley na nga, isang bansa na kung saan hindi affiliated sa government. So dito nagagalit etong mga Celestial Dragon kasi ang kapal raw ng bansa na to kasi ginamit etong pangalan ng God para nga ipangalan dyan sa bansa nila, God Valley. At etong God Valley pala ay punong-puno yan ng resources ganyan, kaya gusto rin yan ng Celestial Dragon. So dito ay pinuntahan nga nila etong God Valley at sinabi na aangkinin nila yung lugar na yan at dyan gaganapin yung kanilang event. At so dito ay umapila etong hari ng God Valley syempre kasi nga nonsense nga raw yung gagawing sports na ito ng Celestial Dragon dyan sa God Valley. Kasi nga yung cleansing na yan ay human hunt yan ang gagawin ng mga Celestial Dragons. Papatayin nila lahat ng mga tao na nandiyan. Kaya syempre ayaw mangyari yan ng hari ng God Valley. But then ay habang umaapila nga dyan etong hari ng God Valley ay biglang labas dyan etong si Garling at bigla niyang pinatay etong hari ngayon ng God Valley. At then after nga niyan ay dito na nga in-reveal etong bata na si Figureland Garling. So eto yung itsura niya na sinasabi na kamukhang kamukha niya nga etong si Shanks nung binata siya. So dito ang sabi nga kay Figureland na dahan-dahan muna siya, nagsimula kaagad siya hindi pa nga rin nagsisimula yung palaro. At then ay dito ang tuloy pa nga na dahil nga sa ginawa na ni Figureland ay madededuct siya ng 10,000 points, sabing ganyan. So ang bigat daw nun para sa inaasahan na magiging champion nga dyan sa palaro nila na hunt ng mga human. But then ay dito ay kitang kita na ang dami nga na nagkakagusto dito kay Figureland Garling kasi nga poging-pogi etong si Figureland at malakas etong si Figureland. So ang sagot nga dito ni Figureland yung 10,000 points na deduction sa kanya ay okay lang daw yun na handicap para sa kanya para maging interesting naman daw etong palaro na to. Pero ang dagdag pa ngayon ng mga Celestial Dragons na etong mga slaves ay papakawalan din dyan sa God Valley at isasama na nga rin sila sa human hunt. So matindi, ibig sabihin itong mga slaves na to ay papatayin nga rin dyan sa may God Valley. At so after nga nyan ay dito ipinakita na nga etong si Saturn at ayun may nagre-report sa kanya na yung batang Buccaneer nga raw ay nakatakas. So referring yan doon kay Kuma. At so pagkatapos nito ay balik nga dito kay Kuma at eto nga ginugulpi na, kinakaladkad etong si Kuma ng mga kasama niyang mga slaves. At ang sabi nga kasi nila dito naggrupo-grupo pala sila ng 10 at etong si Kuma ang selfish daw kasi kapag siya nakaalis dyan o mawala papatayin yung buong grupo niya rin. At din ay dito habang kinakaladkad nga etong si Kuma ay biglang dating na nga dito itong sila Ivan at ayun nga yung kasama niyang bata na pangalan si Genie. At so dito sabi ngayon ni Ivan dyan kay Kuma na ikaw pala yung star ng kaguluhan na to, isang Buccaneer at saka isa pa may giant blood na nananalaytay sa'yo, sabi ng ganyan. So ayun nga yung mga Buccaneer may dugo sila ng giants kaya unusual yung lakas nila. Pero ito sabi nga ni Ivan tuloy niya na bakit nga raw yung mga mukha nila ay punong-puno ng hopeless ganyan. So mga hopeless sila. Siya gusto niya raw mabuhay pero itong si Kuma ano yung balak niyang gawin, sabing ganyan ito ni Ivan ngayon. Pero ito tuloy pa ngayon ni Ivan na bakit ganon yung mga mukha nila
lahat sila mga hopeless. Siya daw, gustong gusto niyang mabuhay, sabi niyang ganyan. So ngayon, tanong niya dito kay Kuma, etong si Kuma ngayon, ano raw yung pinaplano niya, anong balak niyang gawin, sabi niyang ganyan. At then after niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. At so ayan nga, ay bata pa pala, etong sila Kuma, itong si Ivan, magkakilala na yan, dalawa na yan. At ayun, yung mga Celestial Dragon, 38 years ago, ay ang lala na pala at nag-human hunt na sila. Pero yan nga guys, ay kapag meron kayong mga idea o ano ba yung mga reaction nyo patungkol sa kapangyarihan niya ni Saturn na parang mahiwaga, ay pa-comment na lang dyan sa comment section natin. At syempre, huwag nyo nga pong kakalimutan na i-follow itong si Facebook natin. So yun nga, pakihintay na lang si manga series ni Jujutsu natin sa mamaya, ay ilalagay ko nga po yan dyan sa may Facebook natin. So yun lang naman, yung link pala nyan ay nandiyan lang sa may comment section at saka sa may description. So huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang, lagi mag-ingat. God bless niya lahat at kita-kits tayo ulit.